Okay, balita ngayon nagpo-press con yung mga napiling congressman na prosecutor sa darating na impeachment kapag natuloy versus Sara Duterte, no? Vice President Sara Duterte. So, yung mga ibang congressman dyan, mga kalimitan niya, syempre, abogado. Meron pa silang sinabi sa press con, mga nakarang araw, na pinag-iisipan nila na may mga private na lawyer na sa mga malalaking law firm o private law firm na gustong tumulong sa pagpapa-impeach o pag-prosecute kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, sa kabilang banda, meron din namang karapatan ng Vice President Sara Duterte na kumuha ng mga private lawyer na magtatanggol sa kanya, syempre. At etong pinaka matindi, sinabi ng isang congressman na isa sa mga prosecutor, panel of prosecutor sa dating impeachment, na gusto lang tignan ang salin ni Vice President Sara Duterte. Magiging delikado si Vice President Sara Duterte dyan. Gawa ng kasalin niyan, yan makikita yung mga dineclare niya, saka declare na kanyang pag-aari o yaman, meron nakadeklara, alin ang hindi nakadeklara, magkano kinita niya, saan galing yung kinita niya. Saka yung minauulinigan pa ako dyan sa balita na kalat na rin, mababasa ko lang, hindi ko alam kung totoo to, pero yung bank account gusto rin mabuksan doon sa impeachment trial kung sakaling matuloy itong mga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon nakatenga yan, gawa ng kasona daw ulit ng Pangulong Bongbong Marcos, itutuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, rumesbak din naman ng mga kampo ng mga Duterte itong si dating House Speaker na si dating Congressman Alvarez, no? Pantaleon Alvarez, attorney rin syempre. Saka si Atty. Topacio na yun daw sa insertion na nagkakalaga daw ng bilyon, in-insert doon sa blanco, hindi malaman kung typo error o ano man yan. So kinasuli na ng graph. Yung iba kasing congressman doon kasama sa panel of prosecutor. Ngayon, ang tingin na ibang congressman dyan nakasama sa panel of prosecutor na kasama sa kasong yan, kasama niya si Speaker of the House, Speaker Romualdez, no, sa kinasuhan. Isa siya sa nangunguna kung tutusin. Ang tingin dyan ng mga congressman na isa sa kasamang nakasuhan dyan sa graph na yan ay sasampa ng kampo ng mga Duterte. Siyempre alam naman natin Duterte yan, kalyado yung mga yun. Pamumulitika o diversion. So, eto, makikita natin na mahirap talaga kapag meron kang issue ng corruption. Medyo mahirapan ka sa ganyang klase ng depensa. Lalo na kapag huli na lahat at nakuha ka ng mga importanteng dokumento na magpapatunay na sa kasong ikakasayo na graft or corruption or plunder man yan, napaka-importante ng genuine na documents. Yun ay isa sa best evidence na may presenta dyan sa anti-graft court. Ngayon sa impeachment naman, itong confidential funds, siyempre documents din yan at dapat tiyakin na hindi peke yung dokumento, hindi gawa-gawa. Galing to sa mga reliable sources, kung saan manggaling yung dokumentong yan at may magpapatunay na officer ng public officer na kung saan galing yung dokumentong yan at may papaliwanag niya na ginawa yung dokumentong yun. So maglalaban talaga yun sa best evidence. So eto, makikita natin na delikado ang magiging lagay ni Vice President Sara Duterte dito sa Kalima. Ngayon kung talagang kampante siya na wala namang gawa-gawa lang itong mga dokumentong to, napapatunayan na fake at fabricated lang, posibleng malusutan niya yung ibang articles of impeachment doon. Pero sa dami ng articles of impeachment doon, siyempre pinag-aralan nila yan, ang tagal nilang inupuan yan,
Hindi lang inupo niya, pinag-aralan niya sa tingin ko. Kaya medyo delay, inabutan na ng session ng pagsasara ng session o recess ng Senado. So hanggang dito lang muna yung vlog at kung totoo man na mayroon na akong dokumento na magpapatunay sa allegedly corruption di umano ng Vice President Sara Duterte. Delikado si Vice President Sara Duterte dito. O nga pala, dyan nadali si Corona, no? Dating Chief Justice ng Supreme Court na si Corona na na-impeach dahil dyan sa salin na yan. So, nauulit-ulit yung ebidensya niyan. History repeat itself. So, dyan natin malalaman niya kung ma-impeach nga si Vice President Sara Duterte. So, ang bola ay nasa mga congressman na panel of prosecutors, sa kung sino man yung mga private prosecutor na sasama sa kanila, mga private lawyers. Sila kasi magpapatunay po na, no? So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po ulit.